Based ito sa tatlong sets ng rider questions. So tama yung pagtingin na if these people want to beat Sara Duterte, they have to unite and field a single candidate. Oo, gano'n naman talaga iyan, sa lahat ng eleksyon dati 'pag na dumadaming kandidato nahahati yung iba't ibang lugar. Ang kaibahan ng eleksyon na ito siguro, as a political observer for quite some time, meron ka isang tumatakbo na may foothold talaga sa isang area na isa sa apat na botante ay nandoon, 'yan yung Mindanao. So, 'yun ang kinakailangang pag-aralang mabuti. Kung meron siya isa sa apat, sabihin mo lang isa sa 5, 20% 'yun, so malaki-laking parang handicap ng ibang kandidato. Ah, ah, Kinakailangan nilang magpursige do'n sa iba pang area, na makuha nila yung botante. 'Yun lang kaibahan kasi wala akong natatandaan na eleksyon na yung mga ga na yung presidente, ganito yung kanyang level of pre-election preference sa isang lugar, yung potensyal na kandidato sa pagkapresidente ng maaga pa lang. So ibig sabihin merong solid base talaga si Sara Duterte at consolidated na yan. Oo, na ang tanong para sa makakilalaban sa kanya, kinakailangan mo pa bang pansinin yung lugar na yun o kinakailangan gawin mong mas matibay ang suporta sa'yo do'n sa ibang lugar na hindi naman sumusuporta kay Sara Duterte. So yun yung Oh, basic dilemma or strategic point na dapat i-resolve ng ibang kandidato. yung iniisip ko ano, Prof, no? So ibig sabihin, mukha ba lumalabas base rito sa three sets of rider questions, ang paglalabanan dito ng matindi balance of Luzon, Metro Manila, and to a certain extent Visayas if you want to beat Sara Duterte. Oo, yung kung sa Visayas ang ano mo diyan, urban at rural area sa Visayas. Sa Mindanao din, meron ka ring mga areas na maaari mong puntahan. Sa akin pananaw ko sa ibang eleksyon, nakikita ko sa datos, yung urban area sa Mindanao, medyo magalaw rin siya, So, except for example, maaaring hindi Davao City. So, ang Visayas, 'di ba, iyan nahahati na sa 4 na rehiyon 'yan, So, yung Western Visayas alam natin ay malaki ang suporta ng, liberal diyaan. Yung Eastern medyo hati, yung Central, in the urban areas malakas si Duterte, nanalo yung kanilang kandidato sa pagkagobernador. Pero yung Negros Island region nahahati yun, dalawang probinsya yun, 'di ba? Malakas sa Oriental pero mahina sa Occidental ang mga Duterte. So, dapat strategic kung lalaban sila Raffy Tulfo, si Bam Aquino, si Risa, or si Leni Robredo for that matter. Prof, would it make sense kung parehong mataas si Raffy at saka si Lenny if they were to go head to head respectively against Sara Duterte? Would it make sense na tandem sila against Sara Duterte for 2028? Let's say Robredo, Raffy Tulfo. Well, makakatulong sa kanila kasi kung ang concentration ng support nila nasa Balas of Luzon, 'pag nagsama sila, masisigurado nila makukuha nila yung karamihan ng Balas of Luzon kung talagang ang kanilang messaging ay mag-a-appeal dun sa area na yun. Kasi ngayon sa Balas of Luzon, 2 out of 3 bumoboto kay Raffy sa one-on-one, 2 out of 3 bumoboto kay Leni Robredo sa one-on-one. So 'pag magsama sila, mako-consolidate yun, 'di ba? Ang ano na lang diyan, lalabanan mo yung sila Sara o sino man tumatakbo sa NCR at saka sa Visayas. So at least the larger share of the voting population, meron kang substantive support. Even more than the base of Sara Duterte for that matter. Isa pa palang parang nakikita ko rito lumalabas na wala talagang homegrown quote unquote possible candidate itong administrasyon. Dahil ito si John Vic na very open na willing to run pero hindi pa nakakalampas sa margin of error, ano? Parang Wala siyang homegrown, Ang problema diyan, ah, nakailang administrasyon na tayo na parang hindi talaga nakukuha yung kung sino yung kandidato nila, 2010 si Gloria kay Gibo, 'di ba? 2016 si Pinoy kay Mar. In 2022, walang officially candidate na administrasyon pero since nag-tandem si Sara at si BBM, alam natin na hindi gumagalaw yung administrasyon pabor sa sino mang kalaban.
So, parang nauulit lang na mahina ang administrasyon at mas mahina ngayon. Oo, parang ano pa 'yan 'di ba, as early as the Venecia years 'di ba? Nung Nga 1998 oo, elections gano'n din, eh. parang si FBR lang ang nakalusot and very Nakalusot, minority 'no, parang oo. 23%. So, pagkatapos nun si Erap na, tapos nun of course si Gloria in 2004, incumbent president, 'di ba? Oo. So wala in post-EDSA history parang mahina ang administrasyon. Sabi ko nga, eh, kasi mahirap talaga magbuo ng makinarya sa buong bansa. Ang makinaryang gagamitin mo diyan ay makinaryang nasa lokal at yung lokal na 'yan, ang question diyan yung scope. Ah, at yun yung advantage ng mga Duterte, yung scope nila medyo may kalawakan na, napatunayan noong Mm. 2025. At least for example in the case of the province of Cebu, isa lang kandidato nila nanalo pa, walang ka-tandem, 'di ba? Ito pala, yung 'di ba ang pagtingin Prof kay, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Teflon President, eh, kahit anong ibato hindi talaga dumidikit, eh. Pero eto ba na-inherit ng kanyang anak na si Sara Duterte or not necessarily? Ang pagkaka-recall ko kasi merong times in the past as late as last year, March 2025, naglabas kami ng trust rating ni dating Pangulong Duterte. If iko-compare mo dun sa trust rating ni Sara, medyo may kalayuan. So, mas mababa ang trust rating ni Sara kung ikukumpara mo dun sa trust rating ng tatay niya. So, hindi hindi siya tinitingnan siya bilang Duterte pero hindi gano'n kadikit, kalapit ang puso o pagtitiwala ng mga tao sa kanya kung ikukumpara sa pagtitiwala sa kanyang ama. Hindi ba 'yan ano, kasi 'di ba recently, inaangat din nila bilang isang possibility itong si Baste Duterte in light of the rage movement that was, launched. Pero ang tanong ko Prof, hindi ba talaga ano, meron na bang pag-aaral o survey dun sa possible transference ng popularity and trust ng kanilang ama, let's say to either Baste Duterte or, Sara Duterte? Well, puwede natin tignan, but if you just work on yung trust ratings nung mag-ama, medyo may variance at may kataasan yung kay Digong kung ikukumpara kay Sara. So, maaari mo rin sabihin Christian na yung kalakihan nung nakukuhang pagtitiwala ni Sara ay dahil sa ama niya. At ang dahilan kung bakit medyo mas mababa ang pagtitiwala sa kanya ay kung ikukumpara sa ama niya ay dahil hindi siya tinitingnan na pareho ang kanilang disposisyon, pareho ang kanilang katauhan at yun ang maaaring kadahilanan kung bakit bagamat mayorya pa rin nagtitiwala sa kanya, hindi as high as let's say yung trust ratings ng dating presidente. 'Di ba sapat yung pareho sila ng demeanor, parehong magaspang yung pag-uugali, Well, parehong bastos, parehong ano, oo. maangas. Yun ang magpapaliwanag ng kanilang suporta sa Mindanao na kung saan halos lahat ay nagtitiwala sa pareho sa kanila. Pero kung nag-a-appeal yun sa ibang areas, hindi gano'n kalaki ang nakikita nating koneksyon ng mamamayan lalong-lalo sa Balas of Luzon kay Sara Duterte. Kung ikukumpara natin let's say dun sa approval trust rating ng dating pangulo sa parehong area. So directly on the question of may transference, oo, meron kay Sara Duterte. At maaaring yun ang dahilan kung bakit mayorya nagtitiwala sa kanya sa harap ng iba't ibang issue na kanyang kinakaharap at ayaw sagutin. Okey, so talagang balik pa rin sa brand, eh, 'no? Kahit anong Oo, sabihin mo dun pa rin sila sa brand. Prof, nga. finally may nagpapalutang ng pangalan ni, dating presidential candidate Marojas. Ang nagpapalutang itong si Edgar Erice. What do you think of this, idea? Well, maaari nating sabihin na, oo, puwede nating ipasok sa survey 'yan. Pero, ah, medyo may katagalan ng wala sa limelight si former Senator Mar Rojas 'no. So, kung talagang pareho ang sasabihin ko, eh, kunyari kung talagang dis papatakbuhin si Leni Robredo, kinakailangan magdesisyon na siya ngayon. Hindi dahil sa iniiwasan mo yung pakieme, kundi dahil kinakailangan ay paratingin mo na mensahe, paabutin mo na sa mga tao at organisa ka na, magmobilisa ka na ng tutulong sa'yo sa pangangampanya. Ngayon pa lang.
Pero kung hindi natin nakikita kay VP Leni yun, mas hindi ko nakita yan sa bahagi ni dating Secretary Senator Mario Rojas. So kung pinapalutang, sabihin na. Parang advisor niya yata ay si Tocayo, eh. So pabayaan natin tingnan kung tanungin mo si Tocayo kung anong advice niya kay Mar.